Kung gusto niyo ganito, trabaho muna o kaya tuloy yung pag-aaral niyo, di ba? Makaipong kayo konti. Advice ko lang, huwag kayong hihingi. Bibili kayo para makakuha kayo ng magandang materialis. Rikla sa Road 69 Game Farm, Katmon, Cebu, Birada Master. Mga master, kumusta? Hinaot okay ra ka? Today master, nandito tayo sa Katmon, Cebu. This is north of Cebu. Kakausapin natin ang ating bagong kaibigan who is based in Canada. Nandito sa Pilipinas para magbakasyon. Sinulit na natin yung kunting oras niya dito sa bakasyon niya, no? Dito tayo sa Bactas, Katmon, Cebu. Walang iba, sa Road 69 Game Farm of Rodrigo Ricla. Magandang araw, sir. Kumusta? Nakita na talaga tayo in person. Yeah. Thank you so much for accommodating us. Sir, bati ka sa mga subscriber natin. Kumusta kayo? Birada Master. Kasi parati lang kami nagchat-chat, chatmate namin to. Sir, sino ba si Road 69 or Rodrigo Ricla? Basically, nag-umpisa ako dito. Galing ako sa OFW din ako. Dati umpisa mahirap din. Pero ngayon nakapundar ng konti. So dito umpisa na ng Dati yung farm ko nasa Argao. Ngayon lumipat ako dito kasi sa tingin ko maganda dito, magandang pwesto. Kita mo naman may bukid, di ba? Yan ang gusto ng nagpapag yung di ba? Tinuloy ko lang yung passion ng papa ko kasi rin dati si Loy Ricla. Siya yung yung pangalan niya. Si Loy Ricla. Oo. Sa bagay, maganda yung panalo dito. Kung gusto niyo ganito, trabaho muna o kaya tuloy yung pag-aaral niyo, di ba? Makaipong kayo konti. Advice ko lang, huwag kayong hihingi. Bibili kayo para makakuha kayo ng magandang materialis. Makapili, no? Oo. Kasi pag hihingi ka, di ka pwedeng mamili eh. Bakit Road 69 Game Farm pangalan pala ng farm mo? Pangalan ko Roads. Pangalan ko totoo Rodrigo. 69? 69, yun yung year ko na yung pinanganak ako. 1969. Sir, yung si Mrs. suportado naman yung hilig natin. Oo, dapat lang magtrabaho siya doon. Asawa ko nurse nasa Canada. Nasa Canada. Dalawa trabaho niya kasi hindi pwedeng isa lang kasi 200,000 yung dito. Monthly expense? Yung monthly expenses. Shout out pala kay ma'am. Sinong pangalan ni ma'am, sir? Nela Ricla. Si ma'am Nela Ricla. Salamat ma'am. Maganda yung farm nyo dito. Tapos ano-ano yung mga bloodlines na nandito sa farm mo, Mr.? Meron din akong dito galing sa Red Game Farm, kay Iscolin, tapos kay Sandro, saka kay yung pangalan nila? Rolet. Bundok. Yung Bundok. Thank you kay sir. Anong mga bloodlines dito? Meron akong dito, Golden Boy galing sa Red. Saka Boston galing kay Red pa rin. Tapos meron din akong Boston din galing sa Escolin, saka Gilmore. Meron akong Boston galing kay Sandro, saka yung Boston galing kay Rolet. Most of the years, ano yung pinaka gusto nilang i-acquire sa'yo? Usually yung maraming dito, yung Golden Boy Boston. Yan yung magandang pa dito, yung Golden Boy Boston. Sa mga buyers, ang gusto nila talaga yan. Golden Boy Boston. Ano daw yung feedback nila? Maganda yung score nila. Maganda yung score. Mataas yun. Di ba merong sinabi kanina na umabot sa national? Oo, yung sinalihan mga nila. barko, bumili siya dito ng 15 na piraso na stag.
umabot sila ng ano, sa Manila. Manila, WPC. Labda doon. Marami kang buyers. Ano ba yung binibigay mo? Pwedeng i-share mo yung mga month-old, mga stag. Dito, pwede kayong bumili ng ano, month-old or stag. Wala dito. Kung pumunta kayo dito sa Road 69, pwede kayong mamili. Wala kami tinatago dito. So pwede silang pumunta dyan sa ano? Yeah, lahat. Pwede sila. Ano lang sa mga buyer na, yung puti ko, hindi ko bibenta yun. Personal ko yun. Not for sharing. Not for sale yung mga puti ko. Ano yung bloodline yan? Yan yung Thompson White Overkill. So, yung isang araw na lang nila, maski wala na yung pa, 3 beses pa rin na. So inulit ng inulit. Oo, Kasi, kaya dami na kaya hanggang doon. oh. Tinuloy ko lang yung ano, yung mga anak nila ngayon. Ano yung history ng Thompson White mo, sir? Siguro mga 6 years na. Maganda yung plano nila. Sa dati pa kami sa South. Oh. Ang parents niyan sa'yo talaga. Yeah, sa akin yung Oh, so dinimilap mo na lang develop siya. ko ng ano. Kasi mahirap mo gano'n. Matagal mo i-develop yun ako. Hindi ka basta-basta siguro nagpapasok ng mga bloodline. Diyan, Hindi. Kailangan mo ano yan. metikuloso Oo. ka talaga. Kasi kailangan mo titinan yung ano niya, yung thought niya, kung anong bagay, anong kulang niya, di ba? Marami ka ring ina-out, kinakal. Ito ayaw ko ka, auto. No, usually wala akong inano. Maganda yung ano nila, maski anong ibigay ko sila, i-cross mo sila maski anong sa Golden Boy o kaya sa Boston, maganda pa rin yung labasan nila. Yun yung pang-personal na bloodline dito sa Road 69. Tapos, Master, nakita ko ba sa range area mo, yung mga anak mo, akyat panaog sila, doon sila sa taas, tapos dito sa baba. Bakit ganun yung sistema ninyo? No, yung sinabi ko sa mga ano dito, yung mga handler ko na dapat sa umaga, pakainin nyo dito sila sa baba. Tapos yung tubig na ilagay nyo doon sa taas para pag nauhaw sila, aakyat sila doon. Tapos babalik sila sa baba, kakain na naman. Sa hapon, doon naman ilagay yung pagkain sa taas, bababa naman sila. Dito yun sila inom sa baba. Tapos akyat sila doon. Kasi hindi pwedeng nasa ano lang sila, sa ilalim ng ano, mga puno. Kailangan exercise sila kasi paglaki nila, maganda yung katawan nila, di ba? So bata pa lang, nade-develop na yung Yeah. muscle nila. Gagayahin ko yan, sir. Medyo, yung range mo dito, naka parang 45 degrees. Tapos, yung range din doon sa baba, 45 degrees din. Wala kang range na flat, no? Wala akong range. Na-mention mo kanina, aside from fowl breeding ba, ano ka rin, mahilig ka rin sa racing, no? Particularly sa mga motor. Yan yung hobby ko doon sa ano sa Canada. Ano ba yun? May premyo? Ano lang kami doon, parang street race lang. Pero legal yun. Nasa ano kami, nagkakarira ako ng mga sasakyan. Tapos nag-mechanic po rin ako doon. Yan yung passion ko doon. Passion mo rin. So aside from breeding, dito rin sa ano, racing. Ito na lang. Ano yung pinaka-advise mo, sir, sa mga master natin? Lalo lang, marami kasi tayong taga-subaybay na mga newbies ba, no? Mga high school, mga college students. Gusto rin mag... Oh, no, I mean, sa akin lang kasi nag-umpisa rin ako sa mahirap. Dapat focus muna kayo sa pag-aaral nyo. Tapos, pag makaano na kayo, makagraduate na kayo, sakay kayo mag-umpisa, trabaho muna, makaipon kayo, doon kayo umpisa magano. Bibili ka talaga kayo ng materialis na ano, maganda, huwag kayong hihingi. Pag humingi ka kasi, siyempre naman, hindi naman bibigyan kayo ng pinaka the best niya, di ba? Kaysa bibili ka, kung anong gusto mo, makukuha mo kasi may pera ka na, di ba? Ikaw yung pipili mismo. Yeah, ikaw yung kukuha mismo. Baka meron kang gustong pasalamatan or shout out, sir? Mga katropa mo dati? Shout out pala ako dyan sa Canada. Saan yung lugar niyo, sir, sa Canada? Sa Edmonton. Sa Edmonton. Sa lahat ng mga kababayan, mga kamaster natin, sina Yukon Gold, nasa ano sila, Canada rin, no? Lahat ng mga master dyan na nakasubaybay, shout out, ingat po kayo. Mabuhay kayo, yung mga sakripisyo nyo para sa pamilya, alam namin na yun yung pinaka-motivation nyo talaga makatulong sa pamilya back here in the Philippines. So mula na lang dito, nakausap natin ang ating bagong kaibigan, no? Chatmate ko to. Ngayon, nagkita na talaga kami. Magandang lalaki sa personal, no? Parang si Ian Binirasyon. Mula na lang dito sa Bactas, Katmon, Cebu. Isang breeder who is based in Canada. Maganda yung mga bloodlines niya. Tamang-tama talaga sa demand ng market ngayon at sa style ng market ngayon. Walang iba, si Master Rodrigo Ricla from Hipodromo, Cebu City and Mandawi, Cebu City. Ang farm niya nasa Katmon, Cebu. Road 69 Game Farm. Birada Master. Thank you so much, sir. Thank you, sir.